Pagtuon sa kalagayan ng mga kababayan nating OFW sa gitnang silangan. Yan ang naging sentro ng pagdinig ng isang komite sa Senado. Ito'y sa gitna ng nangyayaring tensyon sa rehiyon. Si Daniel Manalastas para sa 13 sa tanghali live. Daniel? Jai, gumugulong na nga yung pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations hinggil sa nangyayari ngayon sa Middle East at kung ano yung ginagawang hakbang ng gobyerno para sa ating mga kababayang OFW sa lugar na apektado. Sabi ng Department of Migrant Workers, tuloy-tuloy ang kanilang on-site assistance sa mga kababayan natin sa Middle East. Ayon kay Secretary Hans Leo Kakdak, may 5 bansa na silang tinitignan ngayon kung saan nagsisimula na ang repatriation efforts. Pero dahil sarado pa nga ang mga airports, gagawin itong by land. Payuan nila ng Pangulong Marcos Jr. siguraduhin ang koordinasyon sa host country at kaligtasan sa repatriation process. Hindi po ordinaryo ang repatriation process for Filipinos because we will consider the volume. Meron po tayong paisa-isa, 3 na tumawid, but we will have to consider logistical repatriation by volume. Kaya akmang-akma yung payo ng Pangulo na talagang tignan ang security aspect. Pero malaking katanungan kung gaano ba tatagal ang digmaan sa gitnang silangan. Sabi ng Department of National Defense, mahirap magbigay ng timeline sa digmaan dahil maaaring pabago-bago ang sitwasyon. Ilalimbawa naman ni Senador Kiko Pangilinan na nangyari sa Ukraine na ilang taon na ang bakbakan. Maapektuhan po ba tayo dyan? Lalo na po doon sa bandang South. Baka meron tayo may problema tayo sa mga Islamist, di po ba, na mga grupo. Baka naman po tayo makisawsaw at ikagamang gulo. Dahil lalo pat kaibigan tayo ng Estados Unidos, kaibigan din po tayo ng Israel, baka manggulo po doon at makisawsaw. How safe is our country? Your Honor, sir, at this point in time, we haven't received any significant information to warrant any concern as regards to those things. The U.S. is trying to send more rockets to Iran. And then the president is also trying to have a say on who will be the next leader of Iran. So the projection from the reports that we receive, it will take 4 weeks to 8 weeks. It's not like the previous Israel-Iran war. Trump has said yesterday that he's more ready for war this time. So we hope it will end soon, but based on the situation, I think it will be a protracted war. Sabi pa ng DMW, kakailanganin ng supplemental budget, lalong-lalo na para sa worst case scenario para sa repatriation ng mga OFW. Kung at prices 6 days ago or let's say before the crisis started po, ang repatriation cost po ay nasa around hanggang makarating po, for example, ang ating kababayan sa kanyang bahay sa Mindanao. Yan po ay umaabot around 135 to 140,000, Mr. Chair. Pero dahil po sa krisis na ito, ina-expect po natin na umaakyat itong presyong ito. Zay, sa puntong ito, Zay, tinatalakay naman ngayon sa pagdinig yung posibleng masamang epekto nitong gera nga dyan sa Middle East sa presyo naman ng produktong petrolyo. At hinahanapan ng mga senador ng solusyon kung ano ang dapat gawin ng gobyerno para nga maibsan ito. Zay?